Welcome to Talas Class. This content is intended for beginners. Pag-uusapan natin ang iba't ibang composition techniques. Ito mga techniques na ipapakita o ituturo ko sa inyo, these are techniques I applied more than 10 years ago, way back nung nandun pa ako sa wedding and socials industry. I was able to come up with at least 12 categories in around 30 plus composition techniques para mas maganda ang kalabasan ng inyong photo. Every location has a gift for your composition. Kahit saan ka magpunta, meron kang makikita na magagamit mo to make your photo more interesting. First category is framing. Siyempre, una sa lahat is center framing. Pag nilagay mo sa gitna yung subject, automatic ang mata ng iyong viewer o ng iyong audience ay mapupunta sa kanya. As long as iwas mo sa very distracting na background. And then, yung sikat na tinatawag nating rule of thirds. Simple lang ang rule of thirds. Kailangan mo lang hatiin ang iyong frames tatlo at i-place ang iyong subject dun sa line na nag-i-intersect ang thirds ng iyong framing. Then, meron tayong tinatawag na golden ratio. Dito sa sample picture, makikita ninyo yung measure ng golden ratio. This is a good spot to place your subject in your framing. Lastly, for framing, you just simply fill the frame. No background, no foreground. Ilagay mo ang iyong subject kung saan mapupuno niya ang buong frame. Second category is depth. Paboritong-paborito ng marami yung tinatawag na bokeh o yung bokeh-licious na photo. Una, yung foregrounds. If you place an object closer to your camera, that will create a blurring para yung focus subject mo ay mas mabigyan ng attention. In this photo, makikita nyo I used some leaves to create a foreground blur para yung attention natin ay mapunta dun sa couple. And then, yung background. Okay? We blur the background para yung subject natin ay mag-pop out. Ang mga Pilipino, ang hilig-hilig mag-shoot dun sa magandang background. So, okay lang naman yun if you wanna capture the background. Pero, the intention of your photo, laging meron kang hero or subject. So, be careful to choose your background. Kaya natin biniblur yung background minsan upang magbigay ng mas maraming attention dun sa bida. Siyempre, pwede nating pagsabayin yung foreground and background technique. I place my subject kung saan pwede ako mag-create ng foreground and background blur. Number 3, perspective. Napakahalaga kung saan mo ipipwesto ang iyong camera or saan ka tatayo. Ang perspective ay nakakatulong para magpakita ng iba't ibang anggulo sa iyong subject. First is eye level. Importante ito, especially sa mga group shots or portrait shots na ang camera ninyo ay kapantay ng nakikita ng mata. Number 2 is high angle. Ma-achieve mo to by placing your camera higher than your subject. Pag nilagay mo yung camera mo mas mataas sa subject mo, nagkakaroon siya ng more interesting na output. Maganda rin tong technique ng pagpapapayat sa mga muka. Kaya kung mapapansin niyo ang natural behavior ng mga nagsiselfie is putting their cellphone cameras in a high angle dahil nga ang effect nito ay minsan nakakapayat. Pero hindi pa rin masamang mag-diet ng kaunti. Next is bird's eye view. So meron tayong high angle pero merong sobrang taas na ang tawag na natin dyan ay bird's eye view. Mas madali itong ma-achieve ng mga drones or ng crane, pero pwede ka rin gumamit ng ladder o ng tungtungan para makapag-capture ng bird's eye view na angle. And then we have the low angle. To achieve this shot, nilagay ko yung aking camera in a low angle position. Ang impact niya is to create a more active photo. So makikita ninyo ito madalas sa mga running, cycling, or jump shots. Then meron din tayong worm view. Ginagamit natin ng worm view to show a more interesting angle dun sa ating subject and even if we have an interesting background sa ceiling or sa sky. Next, the Dutch angle or tilting. I tilt my camera para mas maging interesting ang aking photo. Meron akong kilalang napakagaling gumamit ng Dutch angle. Si Icebox Imaging, si Sir Mike. Shout out kay Sir Mike. So hanapin niyo siya, magaling na magaling siyang mag-tilt. Number 4, color elements. So naturally interesting ang mga colors. So if you place your subject in a colorful background, as long as ang suot niya ay contrasting dun sa background na ito, that makes your photo interesting. Next is monochrome. Ginagamit ang monochromatic approach para magkaroon ng mas malalim na focus sa iyong intended na subject or pwede ring mag-emphasize ng mga emosyon na gusto mong makapture. Palette. Kesa magsuot kayo ng pare-parehas na pula o pare-parehas na asul, ang paggamit ng color palette na magbe-blend sa iyong background ay mas magandang tignan para sa mga mata. Subukan nyo lang i-google yung color palettes, marami kayong makikita. Next is Kelvin or ang paggamit ng Kelvin.
Ang Kelvin ay matatagpuan sa white balance control ng iyong camera. Dito sa photo na ito, ay drag my Kelvin hanggang mag-asul yung background at gumamit ako ng orange gel para ilawan ang aking subject. In effect, nagkaroon ng magandang contrast yung aking photo. Ganon din naman ang ginawa ko sa photo na ito. In-adjust ko ang aking white balance hanggang mag-asul ang background at gumamit ako ng orange gel para sa aking mga subject. Kabaliktaran naman ang ginawa ko sa photo na ito dahil dinrag ko ang aking white balance dun sa warm tones at gumamit naman ako ng blue gels para ilawan ang aking subject. Fifth category is reflection. When shooting reflection, You can use obvious mirrors katulad nito kung merong available as interesting as this. I suggest na gumamit tayo ng non-obvious mirrors. Instead of literal mirrors, gumamit tayo ng mga elements tulad ng puddle or tubig. Ma-achieve mo ang reflection technique pag merong malakas na ilaw at merong reflective surface katulad ng tubig or glass or glossy texture katulad ng mga grand piano. Next, patterns. Yung life-size maze, nag-create siya ng repetitive na pattern. All I needed to do is place my couple dun sa pattern na yon. Nung binrake nila yung pattern, instantly they get your attention. To create an interesting photo using leading lines, all you have to do is place the subject where the lines in the background lead. So ang tendency, katulad sa picture na ito, ay mapunta yung attention natin dun sa subject natin kung saan yung dalawang linya sa magkabilang gilid ay nagbi-meet. Then, symmetry. Pag merong mga symmetrical objects sa ating location, pwede natin itong magamit para sa ating composition. So here, I placed my couple or I placed my subject in the middle of the symmetrical barn house. And lastly, geometry. And dito sa next photo, papakita ko sa inyo isang cyclical na geometric pattern. Itong curve na to ay bumuo ng geometric figure at nilagay ko yung aking subject dun sa kung saan nagli-lead yung mga lines na bumubuo ng geometric figure na ito. Next, distortion. Bihirang-bihirang magustuhan ng mga taong distortion, but sometimes you can use it intentionally to make your photo interesting. Ginamit ko siya sa isang maskip na lugar tulad ng CR na may tub. And I placed my subject dun sa gitna, but I adjusted the angle of my camera so that yung legs niya ay mas stretch as mas humaba ng bahagya. Sa fashion, ang rule of thumb, if it's longer, it's sexier. If it's thinner, it's sexier. Number 8, use of negative space. When composing with negative space, pwede mo ilagay ang subject mo off-frame. Then, dito naman sa picture na ito, ginamit ko naman yung stone wall as a texture. Isa sa pinakamadaling gamitin to create negative spaces are walls or textured walls. And then, of course, yung paper backdrop. Number 9, contrast. So, contrast is produced by playing with light and shadow. So, nilagay ko lang yung subject where the light falls and then made sure na yung ibang parts ng photo are contrasting that light. Contrast technique din yung silhouette. I place my subject against the city lights overlooking San Antipolo. Number 10, against the light. Maraming takot na takot dito sa salitang against the light. Na para bang pag against the light, bawal mo nang kuhaan. But actually, shooting against the light is one of the coolest composition technique. Halimbawa, sa golden hour, you are shooting your subject against the rays of the sun during sunset. Nagke-create siya ng soft na image but very interesting. Also, when you shoot against the light, pwede tayong makaproduce ng mga lens glare. Para makapag-produce ng lens glare, you need to experiment where to place your camera against the rays of the sun or against a strong available light. Ang maganda ngayon na we can preview the photo, pwede mo na tong sadyain at eksperimentuhan hanggang makuha mo yung eksaktong amount of lens glare na gusto mo. Another way to shoot against the light is in trying to create a rim light. When you create a rim light, you just position your subject in front of a light and make sure that light streaks dun sa outline ng inyong subject. Nasa sa inyo kung gusto nyo yung sobrang lakas or yung tamang-tama lang to make your subject pop out of your background. Number 11, motion. 2 ways to use motion for your composition. Number 1 is to freeze motion. Gustong-gusto ng mga debutante yan na nagpapahagis-hagis ng mga gown o yung mga bride naman yung naghahagis ng kanilang trail. You just need to use a higher shutter speed.
Makakatulong din pag marunong ka gumamit ng speed light to come up with a wow shot. Another way to use motion for composition is through the motion blur. Ang ginagawa naman dito, pinapabagal natin yung shutter speed para yung mga moving objects sa ating frame ay mag-create ng motion blur. Dito sa photo na to, I made sure na hindi gumagalaw yung subject ko para sila lang yung sharp na sharp at sa kanila mapunta yung attention sa picture na to. Lastly, find interesting objects or location. Katulad ng isang lumang sasakyan. So, I just place my subject near that object, pose them properly, and automatic, because it's an interesting object, it creates an interesting photo. Dito naman, I used a wooden sculpture of eagle to create a wow shot with my debutant. You can also use art or paintings. No? Pag meron kayong nakikitang interesting painting or art na kayang talunin ng subject ninyo, in this photo, si Denise Laurel, no? She was able to pop out of the portrait that is painted behind her. Next is balancing with elements. So may mga interesting elements dun sa iyong location katulad nitong kabayo or minsan lighthouse tower. Iiwasan nating i-crowd yung subject natin together with these interesting elements para magkaroon ng equal attention or mag-pop out dun sa photo yung iyong subject. All we need to do is balance that subject against dun sa interesting element. So I place my subject opposite of the interesting elements, avoiding na mag-crowd sila sa isang side, which will make the photo lose its balance. Magiging heavy siya on one side. Another technique is looking for those indoor and outdoor frame. Here, we use the bed frame para maging frame ng ating bride. Ang tendency ng tumitingin sa photo na ito ay madirect ang kanyang attention automatically dun sa ating subject. At sa outdoor naman, meron tayong mga gazebo sa garden that we can use once we place our subject in those frames and make sure our subjects are clear, walang masyadong distraction sa background, they would naturally pop out of the photo. Lastly, pwede nating i-elevate ang ating subject. Ganap lang tayo ng isang platform or location na safe and interesting and we shoot at a low angle position, and once you elevate your subject, there you get your wow shot. Okay, so meron tayong pinag-usapan na 12 categories and around 30 plus techniques. Hindi yan lahat magagamit nyo ng isang bagsakan, pero hindi rin kailangan isa-isang technique bawat photo. Pwede natin itong pagsama-samahin to come up with an interesting photo. And the more you use these techniques when you compose, the more you are aware of the gifts your location or your venue gives you, mas makakapag-compose ka ng mas mahusay to create those wow shots. And if you are a professional photographer, ikatutuwa ito ng iyong mga kliyente. At dyan nagtatapos ang Talas Class, at kung nakatulong sa iyo ang video na to, please hit subscribe and follow me on my socials.